Welcome back po sa ating mga anak sa Panginoon. Kay Kuya BG, kay Kuya Mark, kay Nick. Like, share, subscribe. Mga kasama nila. Welcome back kayo mga anak. Amen. That's my life. Lagi po ang Diyos naghihintay sa inyo. Amen. So, at nung mga panahon na habang naglalakad ako, sabi ko, Lord, bigyan niyo naman po ako ng verse para po i-exert ko ng pangako dahil po sabi ko yung mga napapanahon, yung bang nararanasan ko, amen. So, maya po may bumulong po sa aking verse, amen. Ito po yun. At salamat sa Panginoon. Sa init. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Amen po. Praise the Lord. Palakpakan po muna natin ang Diyos na buhay. Nakapanood sa kanya. Kaya sa mga inibig at mahal ng Diyos sa Jesus my life. Ito na po yung pangako ng Diyos. Amen. Sa Pahayag, chapter 21, verse 3 and 4. Alam ko po hindi na po ito bago sa mga nagbabasa ng Biblia. Amen po. Pero maganda po kasi yung sinabi sa akin ng Diyos dito eh. Hindi ko lang po alam kung maisasabi ko po lahat. Amen? Hindi po yan. Amen? So maraming salamat sa Diyos na buhay sa kanyang mga salita sa Pahayag, chapter 21, verse 3 hanggang 4. Ang sabi po niya dito, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila ay magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. Amen. Verse 4, sabi ko dito, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Amen. Salamat sa Diyos na buhay. Nung talagang narinig ko po ito, sabi ko, hinanap ko po talaga kagad po sa Biblia. Sabi ko, nasaan yun eh? Nasa Pahayag yun eh. Talagang minadali ko talaga yun. Sabi ko, ay, ito pala yun. So, yun po, sabi po niya dito. Sabi po, itong ano po na ito po ipahayag kay Apostol Juan. Amen po. Ipahayag po kay Apostol Juan. Sabi niya po dito, narinig niya po ang tinig. Isang malakas na tinig na mula sa trono. Amen. So, ibig sabihin po, talagang ang tahanan ng Diyos pag dumating sa atin, pagka tayo po ay pala sumapalataya sa Diyos, dumating na po sa atin ang Diyos. Amen. At ang pangako ng Panginoon, narinig naman po natin, papahirin po niya ang mga luha. Amen. Ibig sabihin po, wala na po tayong mararanasan na kahirapan sa langit, kundi puro na po tayong kaginawan, kasiyahan. Amen. Dito po sa lupa, dahil po nandito pa po tayo sa lupa, mararanasan, pansamantala po natin mararanasan ang kapighatian. Amen po. So pinaalala na po natin sa atin yan ng Diyos, ni Jesus, di ba? Sa John 16. Amen, 33, amen, na dito po sa lupa ay dadanas po tayo ng kapighatian. Amen po. So doon po sa langit, wala na po tayong mararanasan. Amen po. Dahil po yun po ang pangako ng Diyos. Lahat po ng mararanasan natin dito pagluha. Amen. At talagang wala po dito exempted. Wala po dito ngayon, wala pong problema, wala pong pagluha, wala pong nararamdaman. Amen. Nararanasan po natin ngayon yan. Dahil nandito pa po tayo sa temporary natin tahanan. Amen? Pero kung mananatili tayo sa kabila ng ating manararanasan, amen, sa lahat ng yan, ay mananatili tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. Yan po ang pangako ng Panginoon. Amen? Kahit ano pa pong gagawin ni Satanas sa buhay natin. Amen? So, talagang paglaban mo ang Diyos, dahil po ang Diyos po ay nangako, amen, na wala na daw po kahirapan, wala nang dalamhati pagdating po sa Kanya. Kung kapiling na po natin siya. Amen po. So, marami po talaga atin pong mararanasan dito sa lupa. Amen. Talagang hindi mo, minsan nga, meron akong ang hirap ng buhay, ang hirap ng ganito. So sabi ko, wala nang mas hirap pa sa buhay namin, pero salamat sa Diyos. Sabi ko, sa loob ko, sabi ko, salamat sa Diyos dahil nakakasurvive naman. Amen. Salamat sa Diyos. Amen.
talagang dahil itong verse na to, narinig ko na po ito naman paman sa aking ina. Kaya sabi ko, totoo pala talaga na pansamantala tayo umiyak, masaktan, amen, pansamantala tayo dito sa mundong ito. Pero ang ating pong permanent na kaligayahan ay nasa Diyos. Amen. Puri ng Diyos, panapakan po natin ang Diyos sa buhay. Pero masarap po nang namin po yung mga salita ng Diyos, yung mga pangako ng Diyos. Amen. Kung ang mga tao ay nangangako sa iyo, pero hindi nila natutupad, pero ang Diyos po ay hindi po niya yan babalikin. Amen. Amen. Dahil hindi po sinungaling ang Diyos. Pag sinabi niya, sinabi niya. Amen po. Kaya, alam niyo po, kahit na sobrang wala pong sumusunod sa Diyos na madali. Kahit si Jesus nga po di ba? Si Jesus, talagang grabe po yung dinanas niya. Dahil po, talagang nakalaan siya sa ganung sitwasyon. Amen. Kaya nagtiis siya. Kaya po tayo din po, marami din po tayong pagtitiisan. Di ba sa Pedro, na ang kasama daw po ang pagtitiis sa pagkatawag sa atin. Amen. Ginawa daw po yung halimbawa ng Diyos sa atin. Amen po. Yung nararanasan niya. Kaya ganun din po tayo. Magtiis po tayo dito sa lupa. Dahil po may pangako po ang Panginoon. Amen. Mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Dahil po habang tayo nandito, hindi po lahat tayo ngayon nalulungkot. Amen. Umiiyak. Amen. Pagdating po natin sa ating permanent na tahanan sa Diyos, pagbabalik na po tayo sa Panginoon. Amen. Ang sabi niya po doon, wala ng kamatayan, dalamhati ang ating mararanasan pagdating doon. Amen. Lagi naman po natin naririnig na pagdating sa langit, ay wala na po tayong iintindihin. Bayarin, mga anak, amen. Baka lagi na lang po tayo nag-aawitan, sumasayaw, magpupuri sa Panginoon. Amen po. So, purihin ang Diyos sa buhay at salamat sa kanyang maiksing mga pangako at nawa ay naunawaan po ninyo. At yun lamang po ang nais ng ibig ng Diyos na sa kabila po ng ating mga nararanasan dito sa lupa, nararanasan ngayon, temporary, yung ating mga pagdalamhati, sa ating mga kalungkutan, ating mga problema, pagsubok, ay huwag po tayong umalis sa Panginoon at mananatili po tayo sa Kanya at yun na, pagdating po ng panahon at nakapiling na po natin siya, magbibigay po siya ng mga bagong bagay. Amen? Ang mga bagong bagay na yan ay wala na po natin tayong iintindihin pa sa buhay, kundi lagi lamang po tayong magpupuri sa Panginoon. Yun lamang po at ang maiksing pangako ng Diyos, salamat po sa Diyos. Ibigay ko po tayo sa buhay. So, tayo sa buhay po ni Daddy Ronnie.